Sa pagtanda, natural na dumarami ang pagbabagong nangyayari sa katawan, kabilang na ang pagbabago sa kalusugan ng prostate. Ayon sa mga medikal na pag-aaral, ang benign prostatic hyperplasia BPH ay isang pangkaraniwang kondisyon sa mga kalalakihang higit sa 60 taong gulang. Subalit, may ilang simpleng gawi sa araw-araw na maaaring magpalala ng kondisyon nang hindi namamalayan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang partikular na ugali na may malinaw na ugnayan sa paglaki ng prostate. Ayon sa mga siyentipikong ebidensya, layunin ng nilalamang ito na magbigay ng malinaw, maaasahan at praktikal na impormasyon upang makatulong sa mas maayos na pangangalaga sa kalusugan ng mga senior. Ang prostate ay isang maliit na gland na bahagi ng male reproductive system. Matatagpuan ito sa ilalim ng pantog at pumapalibot sa urethra ang tubo na naglalabas ng ihi mula sa katawan. Ang pangunahing tungkulin ng prostate ay ang paggawa ng likidong bahagi ng semilya na mahalaga sa pagpaparami. Sa normal na kalagayan, ang sukat nito ay halos kasing laki ng walnut. Gayunpaman, habang tumatanda ang isang lalaki, ang prostate ay karaniwang lumalaki. Ang kondisyong ito ay kilala bilang benign prostatic hyperplasia o BPH. Ang BPH ay hindi kanser at hindi rin ito sanhi ng kanser sa prostate. Gayunman, maaari itong magdulot ng mga abalang sintomas sa pag-ihi tulad ng madalas na pag-ihi, mahina o putol-putol na agos ng ihi at pakiramdam ng hindi lubos na pagkaubos ng laman ng pantog. Ayon sa National Institute on Aging NIA, humigit kumulang 50% ng mga kalalakihang edad, 51 hanggang 60 ay may ilang antas ng BPH. Sa edad na 02, tinatayang 90% ng mga lalaki ay makararanas na ng sintomas ng BPH niya. 2021. Ang paglaki ng prostate ay inuugnay sa pagbabago sa hormonal balance habang tumatanda. Partikular na binibigyang pansin ng mga eksperto ang papel ng hormone na dihydrotestosterone DHT, isang byproduct ng testosterone. Ayon sa isang pagsusuri na inilathala sa Reviews in Urology Roeher-Born, 2008, ang akumulasyon ng DHT sa prostate ay maaaring magpasigla ng paglaki ng mga selula sa glandula. Habang tumatagal, ang pagdami ng mga selulang ito ay humahantong sa paglawak ng prostate tissue na siyang nagdudulot ng pressure sa urethra at mga kaugnay na sintomas. Hindi lahat ng lalaki ay magkakaroon ng parehong bilis ng paglaki ng prostate. May mga salik tulad ng genetika, lifestyle, at nutrisyon na maaaring magpabilis o magpabagal sa proseso. Subalit mahalagang maunawaan na ang pag-monitor sa kalusugan ng prostate ay isang bahagi ng preventive care na nararapat isama sa regular na konsultasyon sa edad 60 pataas. Isa sa mga ugali na madalas na hindi napapansin ngunit may malaking epekto sa kalusugan ng prostate ay ang matagal na pag-upo o sedentary lifestyle. Sa mga matatandang lalaki, karaniwan na ang mas mahabang oras ng pananatili sa isang lugar pag-upo sa loob ng bahay, panunood ng telebisyon o pagbabasa na kadalasang umaabot ng higit sa 6 na oras bawat araw. Bagamat mukhang hindi ito mapanganib, maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang kakulangan sa pisikal na aktibidad ay may direktang kaugnayan sa mas mabilis na paglaki ng prostate. Ayon sa Harvard Medical School 2020, ang mga kalalakihang may mababang antas ng pisikal na aktibidad ay may mas mataas na tsansa ng pagkakaroon ng benign prostatic hyperplasia, BPH. Ipinakita sa pagsusuri na ang regular na pag-iihersisyo ay nakatutulong sa pagpapababa ng antas ng systemic inflammation at sa pagpapabuti ng sirkulasyon sa pelvic area,
Dalawang aspeto na mahalaga sa pagpapanatili ng normal na sukat ng prostate. Isang pag-aaral na isinagawa ng Columbia University Mailman School of Public Health Parsons et al. 2008 ay nagpakita na ang mga lalaking nakaupo ng higit sa 5 oras kada araw ay may 30% mas mataas na posibilidad na magkaroon ng urinary symptoms na may kaugnayan sa BPH. Kumpara sa mga lalaking mas aktibo, ang pananatiling nakaupo sa mahabang panahon ay maaaring magdulot ng stagnation ng dugo sa pelvic area na nagreresulta sa mas mataas na pressure sa prostate at sa mga nakapaligid na tissue. Dagdag pa rito, ang physical inactivity ay kadalasang nauugnay sa mas mataas na timbang ng katawan, insulin resistance, at metabolic syndrome. Lahat ng ito ay kinikilalang mga risk factor para sa prostate enlargement. Isang artikulo mula sa Urology Journal Kwak et al. 2014 ang nagsabing ang abdominal obesity at sedentary behavior ay may independent association sa pagtaas ng prostate volume. Mahalagang tandaan na hindi kailangang mag-ehersisyo ng labis upang makuha ang benepisyo, ayon sa American Urological Association AUA. 2019. Kahit ang regular na paglalakad ng 30 minuto sa isang araw ay makatutulong na mapababa ang panganib ng BPH at mapanatili ang kalusugan ng urinary tract. Sa buod, ang simpleng ugali ng matagal na pag-upo ay hindi dapat balewalain, lalo na sa mga kalalakihang nasa edad senior. Ang pag-integrate ng mga simpleng kilos sa pang-araw-araw na gawain ay isang mahalagang hakbang sa pagpigil sa abnormal na paglaki ng prostate. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin kung paano rin naaapektuhan ng mga pagkain at inumin ang kondisyon ng prostate. Bukod sa pisikal na aktibidad, ang uri ng pagkain at antas ng hydration ay may malaking epekto sa kalusugan ng prostate, lalo na sa mga senior. Ang hindi balanseng dieta, lalo na ang mataas sa saturated fat, asin, at processed food ay inuugnay sa mas mataas na insidente ng benign prostatic hyperplasia BPH at iba pang kondisyon sa urinary tract. Sa kabilang banda, ang tamang pagpili ng pagkain at sapat na pag-inom ng tubig ay maaaring magpababa ng panganib ng abnormal na paglaki ng prostate. Ayon sa isang malawakang pagsusuri na inilathala sa European Urology 2019, ang mga lalaking kumakain ng pagkain na mataas sa saturated fat at mababa sa fiber ay mas madalas na nakararanas ng prostate enlargement at mas matinding sintomas ng BPH. Ang sobrang taba, lalo na mula sa karne ng baka at processed meats, ay maaaring magdulot ng systemic inflammation, isang salik na kilalang nagpapalala ng prostate tissue growth. Bukod dito, ang sobrang alat sa pagkain ay isa ring dahilan ng fluid retention at maaaring magpabigat sa trabaho ng urinary system. Ayon sa Journal of Urology Kwak et al. 2015, may positibong kaugnayan ang sobrang sodium intake sa paglala ng BPH symptoms, tulad ng madalas na pag-ihi sa gabi at pakiramdam ng incomplete bladder emptying. Mahalaga rin ang sapat na hydration. Kapag kulang ang iniinom na tubig, mas nagiging concentrated ang ihi na maaaring magdulot ng iritasyon sa pantog at sa prostate. Inirerekomenda ng Mayo Clinic 2021 na ang mga matatanda ay uminom ng hindi bababa sa 1.5 hanggang 2 litro ng tubig kada araw. Maliban kung may partikular na kondisyon tulad ng heart failure na naglilimita sa fluid intake. Ang tamang hydration ay tumutulong sa pagbawas ng risk ng urinary tract infections na maaaring magpalala sa prostate symptoms. May mga pagkain ding may potensyal na magprotekta sa prostate. Ayon sa National Cancer Institute, ang mga pagkaing mayaman sa lycopene
tulad ng kamatis, pakwan, at pink grapefruit ay may antioxidant properties na maaaring makatulong sa pagbawas ng oxidative stress sa prostate tissue. Sa isang observational study na isinagawa noong 2014 Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, napag-alamang ang mga lalaking may mataas na lycopene intake ay may mas mababang incidence ng prostate enlargement. Sa kabuuan, ang pagpili ng tamang pagkain at sapat na pag-inom ng tubig ay hindi lamang mahalaga para sa kalusugan sa pangkalahatan, kundi partikular din sa pagpigil o pagbawas ng sintomas ng BPH. Ang mga pagbabago sa dieta ay maaaring simple, ngunit epektibong hakbang para sa mga seniors na nagnanais mapanatili ang kalusugan ng kanilang prostate. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga pangunahing sintomas na dapat bantayan upang agad na makapagpakonsulta sa doktor. Ang benign prostatic hyperplasia BPH ay kadalasang dumarating ng unti-unti at hindi agad nararamdaman. Para sa mga senior na lalaki, mahalagang magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga sintomas ng BPH upang agad na makakilos at makapagpakonsulta kung kinakailangan. Ang maagang pagkilala sa mga senyales ay makatutulong sa pag-iwas sa mga komplikasyon at sa pagpili ng angkop na paraan ng pamamahala. Ayon sa American Urological Association AUA, ang BPH ay nagdudulot ng mga sintomas na may kinalaman sa lower urinary tract. Kabilang dito ang pagtaas ng frequency ng pag-ihi, lalo na sa gabi nokturya, hirap sa pagsisimula ng pag-ihi, mahina o putol-putol na agos ng ihi, at pakiramdam ng hindi lubos na pagkaubos ng laman ng pantog. Sa mga matatanda, ang mga sintomas na ito ay maaaring maging hadlang sa maayos na tulog at normal na aktibidad sa araw-araw. Isang malawakang survey na isinagawa sa Europe at North America noong 2017 na inilathala sa International Journal of Clinical Practice ay nagpakita na halos 72% ng mga lalaking edad 60 pataas na may BPH ay nakararanas ng dalawang o higit pang sintomas ng urinary obstruction. Sa parehong pag-aaral, natuklasan na maraming pasyente ang hindi agad nagpapakonsulta sa doktor sa kabila ng pagkakaroon ng sintomas. Kadalasan dahil sa paniniwalang ito ay normal na bahagi lamang ng pagtanda. Bukod sa mga nabanggit, maaaring makaranas din ang ilan ng tinatawag na urinary urgency, ang biglaan at matinding pangangailangan na umihi. Kahit kaunti lamang ang mailalabas. Ang post-void dribbling o ang patak-patak na paglabas ng ihi pagkatapos umihi ay isa ring madalas na reklamo. Sa mas malalang kaso, maaaring magkaroon ng urinary retention ang hindi kayang ilabas ang ihi ng buo na isang medikal na emerhensya at nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Ayon sa National Health Service UK, ang hindi pagkilos sa kabila ng mga sintomas ng BPH ay maaaring humantong sa mga komplikasyon gaya ng recurrent urinary tract infections UTIs, bladder stones, o pinsala sa kidney. Dahil dito, ipinapayo ng mga eksperto na kahit ang bahagyang pagbabago sa urinary pattern ay dapat obserbahan at ipagbigay alam sa doktor. Ang pagkakaroon ng kaalaman sa mga sintomas ng BPH ay mahalaga para sa proactive na pamamahala ng kalusugan. Sa susunod na bahagi ng video, ilalatag natin ang mga rekomendasyon mula sa mga urologist at health authority kung paano maaaring maibsan o mapigilan ang paglala ng BPH gamit ang mga praktikal at ligtas na hakbang, lalo na para sa mga edad 60 pataas. Ang maagang interbensyon at pagbabago sa pamumuhay ay may mahalagang papel sa pagpigil o pagpabagal ng paglaki ng prostate.
lalo na sa mga kalalakihang higit sa 60 taong gulang. Bagamat hindi palaging maiiwasan ang benign prostatic hyperplasia (BPH), maraming mga rekomendasyong klinikal ang napatunayang epektibo sa pagbabawas ng sintomas at pagpapanatili ng kalusugan ng prostate. Una, ang regular na pisikal na aktibidad ay isang pangunahing rekomendasyon. Ayon sa Harvard Medical School 2020, ang kahit simpleng aerobic exercise tulad ng brisk walking ng 30 minuto kada araw ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng systemic inflammation at pagpapabuti ng sirkulasyon sa pelvic area, na parehong kritikal sa kalusugan ng prostate. Sa parehong ulat, binanggit na ang mga lalaking aktibo sa ehersisyo ay mas madalang makaranas ng urinary symptoms kumpara sa mga hindi aktibo. Ikalawa, mahalaga ang pagsunod sa balanced diet. Inirekomenda ng American Urological Association (AUA). Tudsay 19 ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa antioxidants at anti-inflammatory compounds gaya ng gulay, prutas, whole grains, at mga pagkaing may mataas na lycopene tulad ng kamatis at pakwan. Iwasan naman ang processed meats, saturated fat. At sobrang alat, lahat ng ito ay nauugnay sa pagtaas ng risk ng BPH base sa pagsusuri mula sa European Urology Journal 2019. Ikatlo, ang hydration ay hindi dapat balewalain. Ang pag-inom ng sapat na tubig, karaniwang 6 hanggang 8 baso bawat araw, ay nakatutulong sa regular na pagdaloy ng ihi at sa pag-iwas sa bladder irritation. Gayunman, ayon sa Mayo Clinic 2021, dapat iwasan ang sobrang pag-inom bago matulog upang hindi maistorbo ang tulog dahil sa nocturia. Bukod sa mga lifestyle interventions, mahalaga ring isama ang regular na check-up sa urologist kahit walang sintomas. Ayon sa National Institute on Aging 2021, ang routine screening ay nakatutulong sa maagang pagtuklas ng mga pagbabago sa prostate, na maaaring pamahalaan agad sa pamamagitan ng mga non-invasive na paraan. Para sa mga may banayad na sintomas, maaaring irekomenda ang watchful waiting. Samantalang sa mas malalang kaso, maaaring gamitin ang gamot tulad ng alpha blockers o 5-alpha reductase inhibitors, alinsunod sa gabay ng doktor. Sa ilang sitwasyon, ang mga natural supplements tulad ng saw palmetto ay ginagamit. Ngunit ipinapaalala ng mga eksperto na dapat itong gamitin lamang kasabay ng gabay mula sa lisensyadong propesyonal sa kalusugan, dahil ang ebidensya ng pagiging epektibo ay halo-halo. Ayon sa isang systematic review na inilathala sa Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, ang epekto ng Sovio palmetto sa BPH symptoms ay hindi palaging mas mainam kumpara sa placebo. Sa kabuuan, ang kombinasyon ng tamang pisikal na aktibidad, balanseng pagkain, sapat na tubig, at regular na konsultasyon sa doktor ay bumubuo ng matibay na pundasyon para sa pangangalaga sa prostate health. Sa susunod na bahagi, ating buo din ang mga mahahalagang punto at ihahanda ang mga hakbang na maaaring isagawa ng mga senior simulan ngayon. Ang benign prostatic hyperplasia ay isang pangkaraniwang bahagi ng pagtanda sa mga kalalakihan. Ngunit hindi ito nangangahulugang kailangang tiisin o balewalain. Gaya ng ating tinalakay, ang mga salik tulad ng sedentary lifestyle, hindi balanseng dieta, kakulangan sa hydration, at hindi maagang pagkilala sa sintomas ay maaaring magpabilis sa paglaki ng prostate at magdulot ng abala sa pang-araw-araw na buhay. Ang mabuting balita, maraming aspeto ng kalusugan ng prostate ang maaaring maimpluwensyahan sa pamamagitan ng mga simpleng pagbabago sa pamumuhay. Ang regular na paggalaw, maayos na nutrisyon,
sapat na pag-inom ng tubig, at taunang check-up sa urologist ay mga hakbang na maaaring magsimula kahit ngayong araw. Ang pagiging maagap at may kaalaman ay susi sa pag-iwas sa komplikasyon at sa pagpapanatili ng kalidad ng buhay sa senior years. Kung ikaw ay nasa edad 60 pataas o may mahal sa buhay na maaaring apektado ng BPH, inirerekomenda naming kumonsulta sa doktor para sa tamang gabay. Huwag hintayin na lumala ang sintomas bago kumilos. Kung sa tingin mo ay mahalagang mapag-usapan pa ang ganitong mga paksa, mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang health updates na nakatuon sa mga senior. Isa-share ang video na ito sa iyong pamilya o kaibigan upang makatulong din sa iba. At huwag kalimutang i-comment ang kalusugan ng lalaki. Inaalagaan ko bilang iyong commitment sa proactive senior health.